Magandang hapon sa inyong lahat. So ako nga po pala si Erica Egoyha at sa hapong ito ay tatalakayin natin ang patungkol sa DepEd Order number 10 Series of 2024. Ito ay ang matatag na curriculum. So ang DepEd Order number 10 Series of 2024 ay inilabas noong Hulyo 23, 2024 ay nagtatakda na ang mga paaralan o patakaran sa pagpapatupad ng matatag curriculum sa mga paaralan sa Pilipinas ay narito ang kanilang mga pangunahing nilalaman ng DepEd Order number 10 Series of 2024. So, ang layunin nito ay magbigay ng gabay sa mga guro at mga leader ng paaralan sa epektibong pagpapatupad ng matatag na curriculum. Ang saklaw naman nito ay ang lahat ng mga pampubliko at pribadong paaralan na nag-aalok ng kindergarten hanggang grade 10. Ang sa oras ng pagtuturo naman ay ayon sa orihinal na patakaran, ang bawat asignatura ay dapat 5 beses sa isang linggo at 45 minutes bawat araw. Ang homeroom guidance naman ay isang programa na isang beses lamang sa isang linggo. Noong Setyembre 2024 ay nagbigay ng flexibility sa mga paaralan sa pag-aayos ng kanilang schedule sa klase batay sa kanilang pangangailangan at mga kapasidad. Ito naman ang mga patakaran at panuntunan sa implementasyon ng matatag curriculum batay sa DepEd Order number 10 Series of 2024. Una na dito ay ang layunin ng matatag na curriculum. Ano nga ba ang layunin ng matatag na curriculum? Ito ay ang palakasin ang mga pundasyon ng edukasyon sa bansa upang makabuo ng mas mahusay na mga mag-aaral na handa para sa mas mataas na pag-aaral, trabaho at buhay. Paikliin ang saklaw ng curriculum at panuntunan ng pansin o pagtuunan ng pansin ang mga mahahalagang kasanayan at mga kaalaman. Ang pangalawa dito ay ang saklaw ng implementasyon. Ano nga ba ang saklaw ng implementasyon? Ito ay ang matatag na curriculum ay ipapatupad sa lahat ng pampubliko at pribadong paaralan na nag-aalok ng kindergarten hanggang grade 10. Ang K-12 na curriculum naman ay ang i-review upang mapaghusay ang mga layuning competencies outcome. Ang pangatlo naman ay ang oras ng pagtuturo. So ano nga ba ang oras ng pagtuturo? Ito ay ang bawat asignatura na ituturo ng 45 na minuto bawat araw, 5 beses lamang sa isang linggo. Ang homeroom guidance program ay ituturo 1 beses sa isang linggo lamang para sa paghubog ng kagalingan ng emosyonal at ang asal ng mga mag-aaral. Dumako naman tayo sa pang-apat. Ito ay ang pagpapalakas ng mga asignatura. Ano nga ba ito? Ito ay mas pinadali at inaayos ang mga sequencing ng mga competencies upang mas madaling maunawaan ng mga mag-aaral ang mga pagtuturo ng mother tongue sa kindergarten hanggang grade 3. Ito ay patuloy na ipapatupad bilang bahagi ng MTB or Mother Tongue Base. At ang isa dito ay ang MLE o Multilingual Education. Naman class ay dumako na tayo sa panglima. Ito ay ang flexibility ng mga paaralan. Ano nga ba ito? So ang DepEd ay nagbigay ng kakalayaan sa mga paaralan na ayusin ang schedule ng klase upang maayon sa kanilang kakayahan at pangangailangan. Ang pang-anim naman class ay ang pagbigay ng suporta sa guro. Ang pagbibigay ng sapat na pagsasanay sa mga guro upang matiyak ang maayos na implementasyon ng bagong kurikulum. Paglalaan ng mga gurong teaching guide, lesson exemplases at iba pang mga materyales para sa epektibong pagtuturo. So ang pang-pito naman class ay assessment at reporting. So ano nga ba ang assessment at reporting? Ito ay ang mga mag-aaral ay patuloy na susukatin batay sa kanilang pagganap gamit ang formative at summative na assessment. So ang grading system ay mananatili
ngunit bibigyan ng mas malaking halaga ang formative assessment. So dumako naman tayo sa panghuli klase. Ito ay ang monitoring at evaluation. So ano nga ba ito? Ito ay ang DepEd ay magpapatupad ng regular na monitoring at evaluation upang matiyak na mga layunin ng matatag curriculum ay matupad. Ang feedback mula sa mga guro, magulang at mag-aaral ay gagamitin ito upang patuloy na mapahusay ang curriculum. So sa buod nito ay mahalaga ang matatag curriculum lalo na sa DepEd kasi dito natin nasusukat ang mga kakayahan ng mga guro at mga kapasidad ng mga guro na magturo sa mga estudyante at upang ang mga estudyante ay mas malawak pa ang kanilang mga matutunan galing sa kanilang mga guro. At dito ko lang tatapusin ang aking lection class at sana'y may nauunawaan kayo sa aking itinalakay ngayong araw. Maraming salamat sa inyong mga pakikinig.